mga boss. Pakawalan ninyo ako, pwede ba? Aray, may pera ako. Kahit magkano ang gusto ninyo, ibibigay ko. Huwag ninyo akong patayin. Kalimutan ninyo ako, huwag akong patayin. Naubusan na ng bala. Sugod! Sino ang baril ng patago? Hoy, Ikaw na naman, Night Owl. Ang misyon ko, marami ka na ring nasira. Gusto mo siyang iligtas? Daan ka muna sa akin. kung ayaw ninyong mamatay, umalis kayo sa harapan ko. Ikaw ang pinakamayaman sa bansang Amara? Oo, ako ang gusto mong iligtas. Kung talagang gusto mo siyang iligtas, wala akong magagawa kung hindi patayin siya. Hindi mo gagawin yan. Handa akong ipaglaban ito hanggang kamatayan. Ikaw, handa ka ba? Grabe naman ang laro mo. Hindi na kita sasabay. Ligtas ka na. Boss, Boss, ang pag-uwi mo para makilala ang pamilya mo, naayos ko na. Ang pamilya mo, Rong, ay pangalawa lang sa pamilya Pei. Ito ang pangalawang pinakamalaking pamilya. Ngayong nakauwi ka na, magiging mayaman kang dalaga ka na. Masisiyahan ka na sa buhay. Sa mga araw na wala ako, sa iyo ko ipagkakatiwala ang organisasyon. Huwag kang mag-alala, boss. Mapagkakatiwalaan si Andres. Pagka-uwi mo, agad akong nakidnap. Ikaw ba ang may gawa nito? Tito, isang pilay lang ako. Saan ako kumukuha ng kakayahan para dyan? Masyado ninyo akong pinagkakatiwalaan. Bago namatay ang tatay mo, ikinatiwala niya sa akin ang Pay Corporation at ikaw. Kapag ikakasal ka na, saka ko ibibigay sa iyo ang Pay Corporation. Pero ngayon lumpo ka na, sino ang mag-aasawa sa iyo? Kahit na meron man, malungkot ang magiging kapalaran niya. Kung ganun, manatili ka na lang sa posisyon ng presidente. Maging hari ka na lang ng Pay Corporation. Ako na ang bahala sa Pay Corporation para sa iyo. Grabe na ang pagmamalabis niya. Kapag nahanap na natin kung saan niya ikinulong ang nanay ko, hindi na tayo magtitiis sa kanya. Oo nga pala, si Murong Singh, wala pa ring balita. Wala pa. Ipagpatuloy ang paghahanap. Opo. Dito ba ako dati nakatira? Napakaliit ko pa noong umalis ako, kaya wala talaga akong maaalala. Ching Sing. Nauwi ka rin. Ang tagal kitang hinanap, anak. Ito ba ang pakiramdam ng pagmamahal ng pamilya? Sa ngayon, parang hindi pa ako sanay. Mabait na bata. Tingnan nga kita ng mabuti.
Ma? Ako rin. Nag-aalala sa inyo. Sing-sing. Ito ang regalo namin ng tatay mo para sa'yo. Tingnan mo. Ito ba ay stock transfer agreement? Ito, ipon ko ito mula sa aking baon. Kahit na maliit lang, gusto ko pa ring ibigay ito sa iyo. Hindi pwedeng ganoon. Hirap na hirap kang nag-ipon nito. Paano ko ito matatanggap? Ako ang ate. Dapat ako ang magbigay ng regalo. Chuan-chuan. Ipakilala mo muna sa ate mo ang paligid. Mamaya magkakasama tayong mag-anak sa isang masayang salusalo. Ate. Ito ang kwartong inihanda namin ni Mama para sa iyo. Tingnan mo kung nagustuhan mo. Isang batang babae mula sa slums sa border. Isang hampas lupa. Pagdating niya, ako na ang naging labis. Hindi ko hahayaang kunin niya ang lahat ng sa akin. Ate, 2 linggo na lang, birthday na ni tatay. Plano niyang ipahayag ang iyong pagkatao sa kanyang birthday party. Huwag mong kalimutang maghanda ng regalo para kay tatay. Chuan, alam mo ba kung ano ang gusto ni tatay? Mahilig si tatay sa porselana, parang nahumaling siya kamakailan sa isang Celadon tea bowl mula sa Song Dynasty. Kung ibibigay mo yun sa kanya, siguradong matutuwa siya. Magkano naman ang T-ball na yon? 30 milyon. Hindi naman ganoon kamahal ang 30 milyon. Pero ang ginamit kong persona sa pag-uwi dito ay isang batang galing sa squatters area. Kung bigla akong bibili ng napakamahal na T-bowl, Magdududa sila, 'di ba? Ate, pera ko ito. kung kulangin ka man, ay hindi kailangan. Huwag kang mag-alala. Kaya kong kumita ng pera sa pagtatrabaho. Salamat. Boss Pay, nakahanda na ang lahat. Nalaman ko na ang pamilyang Quesada ay nagnanasa sa Pay Group dahil gusto nilang alisin si Pay Mingyuan, ang tunay na may kapangyarihan, kaya sila kumilos. Sa pagkakataong ito, malamang nagkamali sila sa iyo. Walang pagkakamali. Talagang gusto ko siyang patayin, hindi lang ngayon ang tamang panahon. Ang pamilyang Quesada naglakas loob pang magnasa sa Pay Group, lalong lumalaki ang kanilang apog. Samahan mo ako sa kasino ng Quesada mamayang gabi. Titingnan natin sila. 2, 4, 6, 8, 10. Hoy Andres, alam mo ba kung ano ang mas mabilis na paraan para kumita ng pera kaysa sa pagpatay ng tao? Ha? Boss, kulang ka ba sa pera? Padadalhan kita agad. Sinong nagsabing padalhan mo ako? Ang tanong ko lang, ano ang pinakamabilis na paraan para kumita? Wala nang iba kundi pumunta sa kasino. Sugal lang, baka yumaman ka. Sige. Pumunta tayo sa kasino. All in. Unang beses kong makakita ng taong agresibo ang daladalay barya para magsugal. Nakakatuwa. Kung mahirap ka, huwag kang magsugal. Bagay ka sa mga tiyangke sa kalsada. Tigilan mo yan. Minimum na taya ay 100. Sakto nagpalit ako ng chips na 100 para talunin ka. Sapat na yan. Batang isip na to, ang tigas pa ng mukha. Sige. Ngayon ko ipapakita sa iyo kung paano sumalpok sa pader. Panalo ako. Nagsisimula pa lang. Tuloy lang. Nanalo na naman ako. Sige ulit. Kahit isang chip lang ang panalo niya kada round. Maliban sa 3 round na natalo siya, panalo na siya ng 15 beses. Kung mas malalaking chips ang gagamitin niya at tuloy-tuloy ang panalo niya, hindi kakayanin ng bahay.
May kakaiba siya. Liam Torres, kunin mo ng 2 milyong pisong chips para sa kanya. Siguraduhin anonymous. Gusto bang guluhin ni Boss Pay ang pamilyang Quesada bago ito isara? Ang tagal kong naglaro, ito lang ang napanalunan ko. Gaano pa katagal bago ko maipanalo ang 30 milyon? Bini-bini, may nagpadala sa'yo ng 2 milyong pisong chips ng Anonymous. Ayos ito parang biyaya sa langit. Sige, Pasalamatan mo siya para sa akin. Sige, isugal na lahat. All in. Sige. Tumaya ako. JQK, Royal Flush. Ito ang pinakamalakas na kamay ngayong gabi. Matalo kaya siya? 2 milyon ito akala ko may tunay na kasanayan siya. Baguhan lang pala na swerte. Ang Royal Flush na ito, hindi basta-basta nananalo ang baguhan. Ay sayang naman ang babaeng ito. Nasayang lang ang 2 milyon. Ano ba, nagmamadali ka? Hindi ko pa binuksan ang karta ko. Sige na. Tres, dos. Triple. Paano nangyaring yon? Pasensya na, ang mga chips mo akin na. Sandali. Isang batang to. Paano napakaswerte? Dayaan yan sigurado. Tao. Halughugin siya. Sinong maglakas loob? Kilos. Pamilyar yung galaw niya, Liam Torres. Imbestigahan mo siya. Opo. Sabihin mo sa kasino, ipadala sa akin ang 10 milyon. Sige, sige. Ipapadala na ngayon. Notifikasyon ng GCash. 80 milyong piso. Boss Pay, siya si Roberto Murillo, ang bagong mulit na tagpuang tunay na anak. Dati, nanirahan siya sa isang maralitang lugar sa hangganan. Siya si Xing Xing. Huwag niyo siyang apihin. Puputukan ko ang puwet mo. Tos. Heto. Kapag inapi ka ng iba, Lumaban ka, naiintindihan mo? Bitawan si Xing Xing. Sing Sing. Bumalik ka, bakit hindi mo ako hinanap? Galit ka ba dahil nun, hindi kita nailigtas? Boss Pay, makikipagkilala ka ba sa kanya? Hintay muna tayo, may pagkukulang ako sa kanya. Natatakot ako, baka ayaw niya ngayong makipagkita sa akin. Dumating na ang pulis. Mukhang kailangan talagang legal ang paraan para kumita. Estranhero, salamat sa 2 milyon mo. Tapos na ang palabas. Umalis na tayo. Sabihin mo na ang itinerary. O sige. Sa alas 9, kailangan mong makipagkita kay GC sa shooting club para pag-usapan ang proyekto sa Island Resort. Alas 11, Hello, ako to. Nasa elevator ako. kailangan mong pumunta sa Elevator, elevator. Sing Sing. Akala ko ba bumalik na siya sa pamilya nila Murong? Bakit siya nagde-deliver ng pagkain? Kanina lang nagde-deliver siya ng pagkain, di ba? Paano naging shooting coach?
Halika, suntok ng malakas. Tingnan natin kung gaano kalakas ang kaya mo. Sing Sing, nagiging sparring partner ba siya? Sasampalin kita hanggang umiyak ka. Ganyan lang? Ang galing pala ni Sing Sing. Gaano ba kahirap ang pinagdaanan niya sa labas? Excuse po, makikiran. Serbisyo po. Bakit palagi siyang lumalabas sa harap ko? Pasensya na sa paghintay, ito na ang order ninyo. Nagpapalapit kaya siya sa Kane? Kumpleto na po ang order ninyo. Boss, hindi ba ito yung lalaking kinainan natin kaninang tanghali na nabighani ang lahat ng waitress ang gwapo? Tiningnan ko ng mabuti, parang pamilyar pa nga. Sing Sing. Talagang nilalapitan niya ako. Tiyak na naaalala pa niya yung kasunduang pagpapakasal namin noong bata pa kami. Boss, ayon sa manager, kailangan ninyo ng magaling na bilyarista. Bilyarista, ito'y tiyak na dahilan lang para lumapit sa akin. Kung hindi lang ako nagpapanggap na lumpo, gusto ko sanang tumayo at makipaglaro sa kanya. Yunze. Sige, makikipaglaro ako sa'yo. Isang tira lang, tapos na ang laro. Boss, salamat sa pagpapatalo. Ang dami mong talento, Sing Sing. Tiyak natutunan mo yan sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Sing Sing, kasalanan ko lahat. Ako ang dahilan kung bakit ka naghirap. Boss, pasensya na. Ika-10 laro na ito, natalo ka na naman. May iba pa akong trabahong a-applyan. Sa ngayon, hindi na muna ako makikipaglaro. Sa susunod na lang. Sige, alis ka na. May gagawin ka pa pala. Kaya pala hindi para lumapit sa akin. Para lang pala magtrabaho at kumita. Hindi ba siya pinapakiusap ng pamilya Murong? Boss, gusto po ninyong uminom ng tubig? Kaya pala siya ang may-ari ng mansyon ng pamilyang Peña. Sandali, Pe ang apelido niya at mukhang pamilyar ang itsura niya. Siya kaya si Pe yan? Heto. Noong bata pa yung lalaking yon, palagi siyang umiiyak sa harap ko. Kung malalaman niya, tiyak na magagalit at masasaktan siya ng husto at palalayasin ako. Mabuti pa sa susunod, huwag na lang ako masyadong magpakita sa harap niya. Ayos ka lang, ayos ka lang, ayos ka lang. Ano, ikaw pala? Nakilala niya ako. Opo, boss. Baguhan po akong aplikante para maging katulong. Katulong? Opo. Sing Sing, gaya ka pa rin ng dati mahilig magpanggap. Sa paglapit mo sa akin ng ganito, gusto mo pa rin ba ako? Paulit-ulit kang lumalapit sa akin. Gusto mo pa rin ba? Gusto ng ano? Ingat! Papatayin nila ako. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka na. Hindi pwede, boss kita. Hindi kita pababayaan na mamatay. Hintayin mo, papatayin ko siya. Huwag delikado. Ang bilis ng galaw niya. Sa mga taong nag-isa siya sa labas, ano ba ang nangyari sa kanya? Knock out ko na ang mga tao. Ipapasa na lang natin sa pulis mamaya. Aray. Buti na lang nandito ka ngayon, pero yung galing mo, sayang kung katulong ka lang. Ganito na lang, maging bodyguard mo na lang ako, ikaw ang magpresyo. Tama ka. Nitong mga nakaraang araw, pagod na pagod ako sa mga part-time job na malaki ang sahod. Sahod pati tip, 200 lang ang naipon ko. Ang hirap talaga kumita ng pera ng maayos. Hay nako. Pwede bang 20 milyon ang monthly salary ko? Hindi naman sobra, di ba? Ang kuripot pala ng pamilya niya sa kanya, ni 20 milyon ayaw ibigay. Bibigyan kita ng 50 milyon. Lumaki ka na rin at ang yaman-yaman mo pa. Pwede bang ma-advance muna ako ng 20 milyon? Si Payan nga talaga. Pero hindi niya ako nakilala. Karapat-dapat sa akin ang perang ito. Talagang karapat-dapat maging tagapagmana ng Pay Corporation. 2 salita lang, generoso. Sing Sing,
Kahit hindi ko alam ang gusto mong gawin, pero kung gusto mong maglaro, sasamahan kita. Aray. Tumawag na rin ako kay Singsing. Hindi siya nagtatago dahil nahihirapan siyang maka-adjust sa pag-uwi. Lumabas siya para kumita ng pera at bumili ng regalo para sa akin. Sabi niya, bukas na siya uuwi. Sigurado na kayo ngayon, di ba? Katulad pa rin ng dati si Singsing maalalahanin. Sayang, kung mas maaga sana ang birthday ko, sa akin sana ang regalong iyon. Huwag kang mag-asa. Napaka-responsable ni Singsing, hindi katulad mo. Lagi mo na lang akong inaasar. Sa araw ng birthday party, i-anunsyo kong siya ang papalit sa akin. Wala kang parte. Dati may pag-asa pa akong makakuha ng konting mana pagkatapos ng kuya ko. Nang bumalik si Murong Shing, nawala lahat sa akin. Bago siya bumalik, trinato ninyo akong parang prinsesa. Nang bumalik siya, limot na ninyo ako. At ibibigay pa sa kanya ang buong Murong clan. Kung ganito ang mangyayari, gagawin ko siyang bago ang birthday party mawala sa mundong ito. Boss, gusto ko sanang mag-leave para bisitahin ang matatanda sa pamilya. Oo nga pala, mamayang gabi may handaan sa mansyon ng pamilyang Murillo, isang family dinner. Kung hindi lang dahil noon para mailigtas niya ako at siya ang nadukot, hindi sana ako kinikimkim ng galit ng pamilyang Murillo. Makakasama ko sana siya ngayon. Sige, umalis ka na. Bukas, pagkalat ng balita tungkol kay Murillo Shing na nagpakalasing at ng babae, gusto kong patayin ninyo siya tapos gawin ninyong parang nagpakamatay dahil sa kahihiyan. Sige, boss. Napaka-generoso ng bayad mo. Tiyak na. Papatayin namin siya ng tuluyan. Murillo Shing, huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin ka, sarili mo ang dapat sisihin dahil bumalik ka. Aray. Bakit hindi pa dumarating si Nashing at Chuan? Magsisimula na ang handaan. Ate, medyo matagal akong nagayos. Pasensya na at pinaghintay kita. Hindi naman, babae ka, dapat magayos ng maayos. Ang ganda-ganda mo ngayon. Ate, ito, para humingi ng tawad, special kong ginawa para sa yung cocktail. Gusto kong mag-toast muna sa'yo para sa pag-uwi mo. Sige. Ang sarap. Ate, ganito lang kaunti ang ininom mo. Ayaw mo ba kay Xuan? Hindi. Hindi naman, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ang bait mo talaga, ate. Ay, bilisan na natin, baka mahuli na tayo. Sige. Ate, lasing ka na ba? Hindi dapat Malakas naman ang tolerance ko sa alak, ang hilo ko. Ate, Mukhang lasing ka nga. samahan kita sa kwarto. Kukuha ako ng gamot para sa hangover. Tara na. Xuan, nanghihina at nilalagnat. May problema sa alak ngayong gabi. Xuan? Nandito na ang iyong munting Xuan. Huwag kang umalis. Tumigil ka, huwag kang tumakbo. Si Murong Shing yun. Buti na lang hindi sila sumunod. Pero sino ba ang mga to? Sing. Huwag mo siyang galawin. Huwag kang matakot, wala kaming masamang balak. Anong nangyari sa'yo? Nadroga ka. Nakikiusap ako sa'yo, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng pera. Hindi pwede.
Boss Pei, paano na ang tungkol kay Pei Mingyuan? Kapag nakipag-collaborate na siya sa pamilya Jiang, ang susunod na hakbang ay ubusin ang mga ari-arian ng Pei. Mauna na kayo, susunod ako sa inyo. Wala pang babaeng nakapigil sa'yo. Akala ko dahil sa pagkakasala kaya mo siya hinanap ng matagal. Pero dahil pala gusto mo siya. Kumusta? Gumagaan na ba? Masyadong malakas ang tama ng droga, walang saysay. Ang mga matang ito, si Night Owl siya. Siya lang ang lalaking kasing galing ko. Kung matutulog ako sa kanya, hindi ako lugi. Hindi malinaw ang isip ni Singsing. Hindi ako makakasamantala. Pakiusap, tulungan mo ako. Kung hindi, mamamatay ako. Sige. Sapat na ba? Hindi pa. Sapat na. Hindi pa rin sapat. Ang epekto ng gamot mo ay hindi pa nawawala. Sa ngalan ng pagtulong sa akin, pinahirapan mo ako buong gabi. Muntik mo na akong ikamatay. Gusto kong malaman kung anong itsura ng hayop na lalaking ito. Kung okay ka na, aalis na ako. Hindi pwede. Titingnan ko talaga ang mukha mo. Hoy, ikaw. Aray! Bisit na binti, masakit at mahina. Sige, magaling ka ngayon. Hayaan na kita. Ikaw ba ang naglagay ng gamot sa akin? At naghahanap ng taong gagahasa sa akin at nagpapatay sa akin? Ate, anong sinasabi mo? Kakakauwi lang ng ate mo. Ganyan ka na ba kabilis magtampo sa kanya? Akala ko pa naman masunurin at maunawain kang bata. Paano mo nagawa na saktan ng ate mo? Ma, hindi ako ang gumawa nun. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Kung hindi mo sasabihin ng totoo, ipapaimbestigahan ko ito sa pulisya. Kuya, talagang hindi ako ang may gawa nun. Ako'y isang ampon lamang. Mula pagkabata, pinag-uusapan na nila ako sa likuran ko. Minamaliit nila ako. Kung ibibigay mo ako sa pulis, kahit hindi ako ang may sala, sa paningin nila, ako pa rin ang may kasalanan. Ate. Kung hindi ka naniniwala sa akin, magpapakamatay ako para patunayang malinis ang konsensya ko. Huwag, Xuan. Kung kaya niyang gawin ito at wala naman akong ebidensya na siya nga ang may gawa, baka nga nagkakamali ako sa kanya. Naniniwala ako. Mali ni Mama, Xiao Xuan. Hindi dapat kita pinagbintangan. Magpakatatag ka. Bilis, dalhin si Xiao Xuan sa ospital.
Tatayain ko ng mansanas para sa'yo, anak. Ang sarap. Xiaoshuan. Binili ito ni Papa para sa iyong pampagaling. Inumin mo ha. Salamat pa. Pama kuya, ang papeles para sa pagpapa-ospital ni Xuan naasikaso ko na. May iba pa akong gagawin. Aalis muna ako. Hoy, Singsing. Ano ba talagang trabaho ang pinapasukan mo? Bakit hindi ka na umuuwi? Ni Anino mo'y hindi na namin makita. Nakahanap lang ako ng isang tangang boss at naging personal na bodyguard. O assistant ko siya. Kailangan kong bantayan siya ng 24 oras. Personal? Hindi kaya na loko ka? Huwag na ng regalo pa. Huwag mo nang ituloy yan. Umuwi ka na. Babae ka, baka ka na naman maloko. Oo, anak. Naiintindihan namin ang intensyon mo. Tanggap na ni Papa. Huwag ka nang magpakapagod dyan. Hindi naman kailangan ng pamilya natin ang perang yan. Hindi ba? Isang salita ko, yan ang katapat. Walang bawian. Sinabi kong aalagaan ko siya ng 1 buwan, ibig sabihin 1 buwan talaga. Huwag kayong mag-alala. Ang anak ninyo hindi magpapaloko. Nene, hindi kaya nagkagusto ka na sa kanya kaya ayaw mo nang umalis? Ay, tama na. Huwag kang manghula. Sige, may gagawin pa ako. Inaasahan ko sa inyo ang pag-aalaga kay Xuan. Hindi pwede. Kailangang magpadala ng tao para siyasatin. Kung kanino nga ba nagtatrabaho si Singsing? Ginoong Pangulo, Ginoong Si, nalaman na namin. Nasa kumpanya ng Pei ang bunso. Nagtatrabaho bilang bodyguard ni Ginoong Pei. Payan. Opo, Ginoong Pangulo. Dahil sa lalaking yon, nadukot si Singsing. Gusto pa ring protektahan ni Singsing siya. Baka naman talagang gusto ni Singsing na ituloy ang kasunduan nila noong bata pa? Ang kapal ng mukha niya, pinapangalagaan pa niya si Singsing. Kahit na marami tayong pakikipagtulungan sa pamilya Pei, at maaaring maging mabuti ang pagsasama ng pamilya, Pero, balyado na ang mga paa ni Peiyan, at nandyan pa si Pei Mingyuan, ang matandang tuso at mapagsamantala. Marami ng hirap na pinagdaanan si Singsing bago natin siya mahanap. Hindi natin pwedeng hayaan na mapasangkot siya sa gulo ng pamilya Pei. Itong si Peiyan, pag uwi galing ibang bansa, agad niyang naakit si Xiaoshuan na hindi na magpapakasal sa iba. Ngayon, kinakalabit na naman niya si Singsing. Hindi ko talaga alam kung ano ang balak niya. Liam Torres, humanap ka ng ilang matatalino at pagbigyan nila akong atakihin. Ginoong Pei, sinusubukan mo ba si Murong Xing? Huwag mo nang itanong ang dahilan. Gawin mo lang ang sinabi ko. Singsing, sa oras ng panganib makikita ang tunay na damdamin. Sa sandali ng kamatayan, ililigtas mo pa rin ba ako ng walang pag-aatubili? Kailangan kong malaman ang tunay mong nararamdaman para sa akin. Ginagawa niya yon sa kanya. Grabe naman. Paumanhin, nahuli ako. Ayos lang, hindi naman ako masyadong busy ngayon. Samahan mo akong magpahangin. Sige, walang problema. Ingat! Singsing, kung ganyan kakagaan ang loob na yakapin ako, siguradong gusto mo pa rin ako. Kung gusto mo siyang saktan, dapat daanan mo muna ako. Sabay-sabay na. Ano to? Susuko na ako. Alam mo palang sumunod sa Agos ah. Hindi sila mga tao ko. Ang swerte. Ang bilis mo namang kumilos. Pilay ang paa. Kailangan maging maliksi ang kamay. Hindi na tayo makakapagpahinga. Tara na, uwi na tayo't kumain. Sige. Para pasalamatan ako, hindi mo naman siguro gagawin ito para maging romantiko? Sir. Noong mga panahong yon, hindi kita naisagip. Sa mga nakalipas na taon, namuhay ako sa pagsisisi.
pero malapit na akong ganap na makontrol ang Pay Group. Hayaan mong gamitin ko ang natitirang panahon para bumawi sa'yo. Okay ba? Murong Shing. Hayaan mong bawiin ko sa natitirang oras ko. Pwede ba? Murong Sing. Kilala na pala niya ako noon pa. Kung ganon, hindi kaya siya magtapat ng nararamdaman. Anong nangyari sa'yo? Baka naman, hindi mo na ako gusto. Gusto kita. Diyos ko, bakit ko naalala yung lalaking yon na si Night Owl? Tungkol naman kay Peiyan, parati ko siyang tinitignan bilang bunso. Malikot na kasi siya noon pa, palaging nakakapit. Kung hindi ko siya tatanggihan ng tuluyan, tiyak na hindi siya titigil. Ay, anong pagbabayad puri ang pinagsasasabi mo? Magkasama tayo, di ba? At saka, May gusto na akong iba. Siya ay. yung dati kong kasamahan noong nagtatrabaho ako sa border, isa siyang empleyado sa kumpanyang katapat namin. Ganun ba? Yung nandito na tong pagkain, sayang naman kung di kakainin. Kain ka muna. May aasikasuhin pa ako. Aayusin ko muna. Hindi mo ako kailangan? Hindi. Hintayin mo ako dito. Babalik ako. Sige. Nagpa-reserve si Peiyan ng buong restaurant para magtapat ng nararamdaman. Tiyak na may iba pang dahilan ito. Imbestigahan ninyo ang babaeng ito. Opo, Chairman Pei. Sing Sing. May gusto ka na palang iba. Yung pagligtas mo sa akin nang hindi alintana ang panganib, anong ibig sabihin noon? Nagkakamali ba ako? Nag-asa lang ba ako nang wala sa lugar? Ano po ang kailangan ninyo, Boss Pei? Hanapin mo para sa akin ang taong gusto ni Murong Shing noong nasa border siya. Kailangan ko ang kompletong impormasyon tungkol sa kanya. Sige po, gagawan ko po agad ng paraan. Sing Sing. Kung totoo man na meron siyang ibang gusto, ano man ang ginawa noon, gagawin ko ng mas mabuti. Dapat kong makuha muli ang puso mo. Hindi ba ito ang ampon ng pamilya Murong? Narinig kong gusto niya si Peiyan. Buti na lang ay hindi siya gusto ni Peiyan. Kung hindi, kung makikisama si Peiyan sa pamilya Murong, yung mag-amang mahirap pakisamahan, magkakaproblema tayo. Inarkila ni Peiyan ang buong restaurant. Ang taong magtapat ng damdamin. Ay si Murong Shing pala. Bakit lahat ng tao sa pamilya mo ay gusto siya? Pati si Peiyan na gusto ko aagawin pa niya. Hindi ko talaga siya papayagan na hadlangan ang daan ko para maging Mrs. Pei. Alis na tayo, Boss Pei. Iniimbitahan ka ni Chairman Pei para magkape. Sandali lang. Magsasama ako ng isang tao. Chairman Pei, ikaw lang ang inimbita niya. Sige, umalis na tayo. Pinapapunta ako rito ni Pei Mingyuan para magkape. Naglagay ng mga tao para bantayan ako, pero siya mismo ay hindi nagpakita. Ano ba talaga ang balak niya? Hoy, Ano yon? Boss Pei, kasama ngayon ni Pei Mingyuan ang isang hacker sa opisina para maglipat ng pondo. Hindi makapasok sa kumpanya ang mga tao natin. Sinubukan ko na harangin ito online pero kailangan pa ng konting oras. Nakuha ko na. Chairman Pei, matagumpay ko nang nailipat sa account ng pondo ng Pei Corporation. Kapag pinindot ang kumpirmasyon, ang pondo ng Pei Corporation ay lilipat sa bilis na 100 milyon kada segundo papunta sa offshore account. kumpirmahin mo agad. Opo. Kung hindi dahil sa nanay ng batang yon na nagtago ng ebidensya na ako ang pumatay sa tatay niya, hindi ko kailangan na matiyagang kinain ang Pei Corporation sa loob ng maraming taon. Ngayon, sa wakas, ay maibubutas ko na ang pondo ng Pei Corporation.
Pasensya na, nahulog ang cellphone ko, hindi ko maabot. Boss Ray, hindi ka makakaalis ngayon. Ganun ba? Hindi na nila ako maaabutan ngayon. Hoy, Hoy, Pei yan. Saan ka na naman pumunta? Baka ma-assassinate ka na naman. Sing Sing, babalik muna ako sa opisina. Magkita na lang tayo sa opisina. Sige. Chairman Pei, naharang ako. Ang paglipat ng pondo sa offshore account ay bumagal. Mula sa 100 milyon bawat segundo, bumaba sa 10 milyon bawat segundo. Si Pei yan talaga ang may gawa nito. Matagal kong pinaghanda nito. Dapat magtagumpay tayo ngayon. Ayusin mo agad. Tito, inilipat mo ang pera ng kumpanya. Dapat bang sa akin bilang tagapagmana magpaalam muna? Bakit siya nandito? Yung dalawang walang kwenta, ni hindi kayang bantayan ang isang lumpo. Magpatuloy ka. Ayan, Tito, inilipat ko lang ang pera sa mas ligtas na lugar para ingatan. Huwag kang mag-alala. Ikaw, Tiyo, ang pera sa account ng kumpanya ligtas na ito ngayon. talagang lumaki ka na ang mga pakpak mo. Dahil ayaw mo ng mabuting pakikitungo, gusto mo ng masama. Kung gayon, tutulungan ka ng iyong tiyo. Hawakan ninyo siya. Tuloy lang. Ayan. Dahil hindi ka masunurin, wala nang saysay na panatilihin ka pa. Kapag na-transfer na ni Chu ang pera, ipapadala na kita para makasama mo ang tatay mo. Hahaha. Chairman Pei, pinalitan ng bagong susi ang account. Hindi na ako makapasok. Ano? Ayan. Talagang kayang-kaya mong magbigay ng sorpresa sa Chu, ha? Ibigay mo ang bagong susi. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Tiyo, ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Mukhang kailangan mong matuto sa pamamagitan ng sakit bago ka magsalita. Suntukin ninyo. Tiisin mo na lang. Sa mahabang panahon, nagpanggap akong lumpo at mahina para lang masiguro ang kaligtasan ng nanay ko. At lihim na imbestigahan ang kanyang kinaroroonan. Kung ipakita ko ang aking kakayahan ngayon, baka lalo pa niyang itago. Kapag nagipit na siya, baka mapapahamak pa ang nanay ko. Hindi ka ba kumain? Ganito lang ba kalakas ang kaya mo? Itong batang ito, Matibay pa rin ang sikmura. naisip mo na ba? Tiyo, talagang hindi ko alam ang sinasabi mo. Ipagpatuloy ninyo. Ibigay mo ang susi. Palalayasin ka ni Tio. Pei yan. Ikaw ang nanakit sa kanya? Hindi lang siya sinuntok? Sinipa ko pa siya. Anong gusto mong gawin? Sino ka? Sino ang nagpasok sa'yo? Ako ang lola mo. Kayo naman. Sino ka talaga? Pamangkin mo siya. Pinapalooban mo ang mga bodyguard mo na ganon kabangis ang gawin sa kanya? Ganito ka ba magpakita ng pagmamahal? Papatayin kita! Huwag mo akong patayin.
Nasa kanya pa ang nanay ko, hindi mahanap ang lokasyon. Ngayong nagkagalit na tayo, malamang gagamitin niya agad ang nanay ko para takutin ako. Kapag pumunta siya para tingnan, makakahanap ako ng bakas, hindi pa siya pwedeng mamatay. Bituin. Huwag mo siyang patayin. Tiyo, nitong mga nakaraang taon, ikaw ang nagpatakbo ng Pay Corporation para sa akin. Nagpapasalamat ako sa'yo. Ang nangyari ngayon, pwede kong kalimutan. Pero sana sa hinaharap, huwag ka nang gumawa ng anumang makakasama sa Pay Corporation. Ayan. Tiyo, mali pala ang pagtingin ko sa'yo. Okay lang ako. Ang pondo ng Pay Clan, malapit nang matagumpay na mailabas sa bansa. Biglang, dinala ni Peiyan yung babae ang nakasira. Yung pagkakakilanlan ng babaeng yon, nalinawan na ba? Nalinawan na, boss. Siya yung tunay na anak na babae. Nakakahanap lang ng pamilya Murong. Murong Shing ang pangalan. Lumaki sa border area. Ngayon, personal bodyguard ni Peiyan. Murong Shing, bodyguard. Nakapagkasundo na sila noon nung bata pa si Peiyan. Baka gusto niyang gamitin ang pag-aasawa para gamitin ang pamilya Murong labanan ako. Hindi ba't ito yung ampon na anak na babae ng pamilya Murong? Balita ko may gusto yan kay Peiyan. Peiyan, kung pag-aasawa ang gusto mo, bibigyan kita ng babae ng iyong tiyuhin. Tungkol naman sa'yo, Murong Shing. Tungkol sa'yo, Murillo Singh. Muntik mo nang ikamatay ko, hindi kita palalampasin. Kontakin mo agad ang leader ng organisasyong Itim na Rosas na si Rosa. Gusto kong makipagkita sa kanya ng personal. Opo. Boss Pay, ang nawala sa kumpanya ay 100 milyon lang. Ang security network at mga susi ay na-update na rin. Ang mga tinanggal na empleyado ay naibalik na. Yung 2 bodyguard na nagkulong sa'yo na ayos na rin. At saka, Ano pa? ayon sa aming mga tao, ayon kay Roberto Murillo, nagtatrabaho si Murillo Singh para kumita, para bumili ng regalo para sa kanya. Ang paglapit niya sa'yo ay para kumita rin mula sa'yo. Ganun pala. Ako lang pala ang nagpapanggap. Seryoso pala talaga siya nang tanggihan niya ako. Nasaan siya? Nasa presinto pa rin, nagbibigay ng statement. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos ng statement, diretso na siya sa mansion para magkita tayo. Sige. Miss Shen, narinig kong tinanggihan mo si Boss Pay dahil sa taong gusto mo. Nagtataka ako, yung taong gusto mo, mas mabuti pa ba siya kay Boss Pay? Yung taong gusto ko, ang taong gusto ko. Sinong putang inang bumaril? Hoy, Bakit naalala ko na naman yung lalaking yon? Baka nga, gusto ko siya. Hindi. Kahit na ang galing-galing niya, magkaaway naman kami. Gusto ko siya. Nakakaloka naman yon, di ba? Ayoko sa kagaya niya. Ang tipo ng lalaking gusto ko, yung parang tulad ng isang maliit na asong tuta, mabait at cute, na pwedeng-pwede kong asarin ng todo. Tapos magsasabi siya ng pa-cute, ate, mali ako. Boss Pay yan. Hindi rin ganyang tipo. Diba? Ha? Hoy. boss, gusto kang makita ni Pei Ming Yuan. Sige, alam ko na. I-text mo sa akin ng address. Manager Joe, may lalakarin ako. Sabihin mo kay Pei yan, ha? Sige. Anong mabait at malambing? Anong ate huwag? Chingsing, kaya niya yan. Kaya ko rin. Ang relasyon ba natin hanggang doon na lang ba? Sa isang gabi lang? Hindi. Hindi talaga. Isang lalaking ganito kalakas, nakakaramdam din pala ng selos. Hanapin yung lalaking gusto ni Xingxing. Dalhin mo siya rito sa harap ko. Titingnan ko kung anong meron sa hayop na yon. Sige, alam ko na. Boss Pei? May galaw na si Pei Ming Yuan.
Ako mismo ang susunod. Miss Rosa? Ang dahilan kung bakit kita pinatawag ngayon ay para humingi ng pabor. Gusto kong patayin mo ang isang tao. Siya ang tunay na anak ng pamilyang Murong, si Murong Sing. Aba, hindi ko inaasahang makakakuha ako ng kontrata para patayin ang sarili ko sa buhay kong ito. Dahil lang ba hinigpitan ko siya noon? Gusto na niya akong patayin? Talagang mapagtanim siya. Narinig ko na patuloy kang naghahanap sa pamangkin mo. Bakit hindi mo ako kinuha para patayin siya? Siya na. Talagang tumutulong siya kay Pei Mingyuan. May sarili akong paraan para kontrolin siya. Ang paghahanap sa kanya ay para lang may magawa siya. Para hindi siya laging nakabantay sa akin. Yung si Murong Shing. Hindi ko pwedeng patayin. Ikaw naman ang pinakamagaling na tagapatay, kahit ikaw hindi kaya. Sa likod ni Murong Shing, may ibang sumusuporta sa kanya. At kasing lakas ko siya. Ang pagpatay sa kanya ay parang paghahanap ng problema. Kaya, ang kontratang ito, hindi ko tatanggapin. May nasa likod si Xing Xing. Baka naman yung lalaking gusto niya. Ayoko maniwala dyan. Lito. Chairman Pei. Ayusin mo bukas. Gusto kong makipagkita kay Murong Xuan. Opo. Bituin na, naabutan niya ako. Magpanggap muna tayo. Anong nangyari? Isang araw lang, hindi mo na ako kilala. Isang segundo pumapatay, sunod na segundo nanliligaw. Mukhang dalawa ang mukha ng lalaking to. Dapat hindi niya ako makilala. Magpanggap muna tayo. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Aray. Ang lakas mo pa rin. Anong kinain mo? Siyempre, andito ako para panagutan mo ako. Sinong nagsabing gusto ko? Hindi ba sapat ang ginawa mo sa akin? Umalis ka. Ayoko, umalis ka nga. Kakasalubong lang namin. Kung gagamitin ko ngayon ang mga paraan ng isang mamamatay tao para makatakas, siguradong malalaman niya kung sino ako. Ikaw... Kailangan bang ganun ako kabastos, Xing Xing? Para lang mahalikan kita muli? Ang kakaiba, wala akong nararamdamang pagkainis sa kanya. Huwag mo rong sing. Okay lang kung nalasing ka pero paano kung gising ka at sinadya mong magpakasama? Akala ko ba, isang maliit na pusa ka lang pero kumakagat ka pala. Bumangon ka nga ngayon din. Kung hindi, papatayin ko ang lahi mo. Sige, sa susunod na lang babalikan kita maliit na pusa. Ikaw, hayop ka, ang bilis mong tumakbo na wala ka agad sa paningin. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Muntik na akong hindi makapagpigil. Ay hayop na lalaki. Ginulo mo ang isip ko. Mga bakas niya ito, di ba? Mga tauhan ni Boss Pei, si Pei Mingyuan, nakipagkita kay Murong Xuan kagabi. Bakit sila nakipagkita kay Murong Xuan? Magpadala ng tao para bantayan ng mabuti. Opo. Pei yan. Hindi pa naman lumalamig ang panahon. Bakit nakasuot ka na ng turtleneck? Yun. Siguro mahina ang pangangatawan ko. Kahit hindi pa bumaba ang temperatura, giniginaw na ako. Kailangan mo nga talagang magpatingin. Sige, gagawin ko yon. May trabaho pa ako sa kumpanya. Pumunta tayo sa opisina. Tara, sige. Ang lakas ng ambisyon mo, ah.
Sa pagkakaalam ko, gusto mo si Peiyan. Oh, Nabalitaan kong bumalik si Murongsing, ang posisyon mo sa pamilya mo ay hindi na katulad ng dati. At saka, gusto rin siya ni Peiyan. Tagapangulo Pei, kung may sasabihin po kayo, diretsuhin na lang ninyo. Dahil magaling si Murongsing sa pakikipaglaban sa kanyang sariling kakayahan, paulit-ulit niyang sinisira ang mga plano ko. Basta't kaya mong palihim na tulungan akong patayin siya, papakasalan ka ni Peiyan, bibigyan pa kita ng 10% ng shares sa Pei Corporation. Karapat dapat namang mamatay si Murongsing. Siya ang tiyuhin ni Peiyan. Sabi nila nakikinig sa kanya si Peiyan. Kung tutulungan niya ako at bibigyan pa ako ng shares, bakit pa ako tatanggi? Tagapangulo Pei, gusto ninyo akong gamitin? Pwede rin. Pero kahit papaano, ipakita mo muna ang iyong sinseridad. Bukas na ang cocktail party ng pamilya yun. Sa oras na iyon, makikita mo ang sinseridad ko. Hintayin na lang natin. Lito, Ginoong Pei. ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa black market. Opo. Ngayon, panahon na para makipagkita sa babaeng baliw na iyon. Anak, mabait ka. Nako, mabait ka anak. Kantahan ka ng nanay, ha? Lito, i-video mo lahat para makita ni Peiyan kung anong klasing buhay ang dinanas ng nanay niya. Opo. Mabait ang baby. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Pei Ming Yuan, pinatay mo ang asawa ko. Sinira mo ang buhay ng anak ko. At ikinulong mo ako ng 10 taon. Basta't mabubuhay ako para makalabas dito, babayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Ibalik mo yan. Ibalik mo sa akin si Ayan. Ayan, wag kang umiyak, Ayan. Wag kang umiyak. Nandito si Mama. Huwag kang umiyak, Ayan. Nandito si Mama. Huwag kang umiyak, Ayan. Huwag niyo siyang saktan ang Ayan ko. 10 taon na, ganito pa rin siya hanggang ngayon. Oo nga, yakap na yakap ang unan, akala mo anak, ayaw talagang bitawan. Kahit bugbugin at murahin, walang imik, wala tayong makuhang impormasyon. Huwag niyo akong bugbugin. Huwag mo akong bugbugin. Huwag. Mukhang baliw nga talaga. Kahit makita siya ni Peiyan, hindi malalaman ang totoong nangyari. Kaya ngayon, paggamit sa kanya bilang panakot kay Peiyan, wala nang dapat pang alalahanin. Hoy, may balita na. Boss Pei, yung tracker na inilagay mo sa kotse ni Pei Ming Yuan ay nagpakita na pumunta siya sa isang lumang bodega sa black market. May mga tauhan ng sindikato doon, malamang nandoon ang nanay mo. Sige. Huwag muna kayong kumilos. Pupunta na ako dyan. Nagpanggap na paralytic ko para magmukhang mahina. Nagtiis ako ng hirap at galit sa loob ng maraming taon para lang mawala ang pag-iingat ni Pei Ming Yuan. Kapag nabulabog siya, tiyak na itatago niya ng mas malalim si Mama kung talagang nasa bodega ng black market siya. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Hinay-hinay lang, Andres. Paano ka nagpadala? Sa ganda ng lalaking si Night Owl. Wag. Ayoko. Hindi pwede. Teka, kalmahan lang. Anong nangyari, Andres? Boss, yung night owl na binabantayan mo, may gagawin siya sa black market mamayang gabi. Sige, alam ko na. Ibigay mo sa akin ang address niya. At sa lahat ng kanyang susunod na galaw, bantayan mo ng mabuti para sa akin. Boss, bakit mo siya binabantayan ng ganito? Baka naman nagkakagusto ka na sa kanya. Tumahimik ka. Sino bang magkakagusto sa ganung lalaki? Baliw.
Muntik na akong mamatay sa ginawa niya nung gabing yon. Ngayong pagkakataon, kailangan kong tanggalin ang maskara niya. Uy! Bakit kaya siya pinapunta ni Pei Mingyuan dito? Para bantayan ang nanay ko. Mas delikado pa siya kaysa sa mga basurang yon. Aayusin muna natin siya. Putang ina. Diretso baril agad? Wala man lang pasabi, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para manood ng gulo. Akala mo ba maniniwala ako sa kasinungalingan mo? Nagsimula na ang gulo. Hindi nila alam na tauhan siya ni Pei Mingyuan. Magandang pagkakataon. Talagang nanggugulo ka. Sabi ko na nga, nandito lang ako para manood. Bahala na. Mabuti na lang siya ang pagtutuunan ng atensyon nila. Papasok muna ako. Inay, huwag kang lalapit. Ako si Ayan. Narito ako para iligtas ka. Ayan, Inay, ako to. ikaw ang aking Ayan. Ayos lang ba ang mga binti mo? Sabi ni Pei Mingyuan, paralitiko na raw ang mga binti mo. Hindi, dinaya ko lang siya. Ayos na ayos ang mga binti ko. Ayos na ayos. Anak ko. Nitong mga nakaraang taon, mag-isa ka lang sa labas, marami kang pinagdaanan, no? Walang kwenta ang nanay mo. Hindi ka na ipagtanggol ng nanay mo. Huwag muna natin pag-usapan yan. Uwi na tayo, tara. Para pala siyang sumagip ng tao. Hindi kayo pwedeng lumabas? Talagang sinadya niyang harangan ako. Hindi ko hahayaang makagulo siya. Sa labas? Mabuti pa nga ako binabalaan kita tapos sasaksakin mo ako ng patalikod. Anong babala? Akala mo ba naniniwala ako sa'yo? Inay. Buti na lang, hinimatay lang. Bakit may pampasabog? Siyempre, ako ang naglagay. Kung hindi mo ako sinuntok, baka nakaiwas pa tayo. Mukhang hindi nga siya sinugo ni Pei Mingyuan para pigilan ako. Nagkamali ako sa'yo. Tama na yan. Yung mga nasa labas, malamang patay na dahil sa pagsabog. Dalhin mo na siya palayo. Salamat, isusumbong ko ito sa'yo. Paano mo ako babayaran? Anong gusto mong bayad? Nandito na ang pagkakataon. Sayang naman kung hindi ko siya aasarin. Kung gusto kitang pakasalan, Huwag mong sabihing tumulong ka sa akin. Dahil gusto mo ako? paano kung oo? Huwag kang mag-asa. Sasabihin ko sa'yo, may gusto akong iba. At ikaw, hindi mo siya kayang pantayan kahit kalingkingan niya. Ikaw din, makinig ka. Kahit kanino pa ako magkagusto, hindi ikaw. Ingat! Ingat! Kanina bigla siyang sumugod sa akin, pamilyar na pamilyar ang pakiramdam. Parang bituin. Hindi, ang bituin ay prangka at magiliw. Ang babaeng ito, walang pakundangan, sumpungin at makasarili. Paano maihahambing sa bituin? Pasensya na. Hindi ko napansin na may naiwan pang isa. Papatayin ko siya ngayon din. Sandali lang. Sa pagkakataong ito, may utang na loob ako sa'yo. Kapag may problema ka sa hinaharap, hanapin mo ako. Sinabi mo yan ha?
Bakit ko siya naalala? Nababaliw na ata ako. Ngayon, naayos ko na ang lahat para kay nanay. Ang susunod ay tuluyang wakasan si Pei Mingyuan na itong problema. Ang aga-aga pa naman. Bakit hindi ka pa natutulog? May iniisip lang ako, hindi ako makatulog. Ikaw, bakit gising ka pa? Nanaginip kasi ako. Napaginipan ko yung isang lalaking walang puso na walang pakialam sa buhay ng iba. Natakot-takot nagising. Lalaking walang puso? Nag-away ba siya sa taong gusto niya? Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Medyo inaantok na ako. Samahan mo naman akong umakyat. Sige, ang laki-laki na nga ng sinahod mo sa akin eh. Dapat lang naalagaan kita. Halika. Dahan-dahan ha. Dahan-dahan. Pasensya na. Ang bigat ko kasi. Hindi ako nakatayo ng maayos. Sing-sing. Tinanggihan mo ako dahil basa pa ako. Hindi naman. Sabi ko na nga may gusto na akong iba. Kung ganon iwanan mo siya, piliin mo na lang ako, pwede ba? Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng meron ako. Mag-usap tayo ng maayos. Tumayo muna tayo ha. Alam mo naman, baldado na ang paa ko. Baldado ang paa mo, pero ang kamay mo okay pa. Tumayo ka. Pero, ayaw ko. Nako, bakit ang sensitive ko sa paglapit niya? Ang sensitive ko. Pay yan, sabi ko na, may gusto na ako sa iba. Huwag mo nang ulitin yan. Kung uulitin mo pa yan, aalis na ako sa trabaho. Mukhang hindi epektibo sa'yo ang pagpapakaawa at pagiging makulit. Ano bang nangyari kay Payan ngayon? Kinilabutan ako sa takot. Matulog na tayo. Isipin na lang nating panaginip lang ito. Ginang Murong. Zay! Ginang Murong. Ito ang damit para sa party ng pamilya yun. Nasa baba na ang boss at naghihintay sa iyo. Boss, naihatid na ang damit. Salamat sa pagod mo. Ang bituin ko talagang nakasisilaw. Sa hapunang resepsyon ng pamilya yun, gusto kong mag-propose ka kay Murong Xuan sa harap ng lahat. Bakit? Ayan, alam ng iyong tiyo na gusto mo si Murong Sing. Pero mas gusto ng iyong tiyo ang isang masunurin at mabait na pamangking babae. Tatanggi ako. Hindi ikaw ang masusunod, maging mabait ka, Ayan. Tingnan mong mabuti ang kalagayan ng iyong ina. Sa wakas, ginamit na niya ang kanyang panghuling baraha. Ang nanay ko, sayang lang. Huli na. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo? Hindi dapat dumanas ng hirap ang nanay mo. Pero sinong may kasalanan kung ayaw mong makinig? Basta mag-propose ka kay Murong Xuan, ibigay mo sa akin ang testamento ng tatay mo at iwanan ang pagmamana sa buong pay group. Pagsasamahin ko kayo ng inyong ina at mamumuhay kayo ng maayos. Tiyo. Akala mo ba,
Kaya mo pa akong kontrolin? Ikaw, Nagpapanggap ka lang pala. Nagpapanggap ka lang. Tito. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, nanay ko kagabi. Nailigtas ko na. Tito. Ang hirap na dinanas ng nanay ko. Ang paghihirap ko. Dapat mo ring bayaran ng buong buo. Ayan, ako ang tito mo. Hindi mo ako pwedeng saktan. Ikaw talaga ang dapat bugbugin. Hoy, Liam Torres. Magpadala ka ng tao. Dalhin si Pei Mingyuan sa mental hospital. Gusto kong gawin siyang mas masahol pa sa patay habang buhay. Opo, Boss Pei. Pag bumagsak si Pei Mingyuan, yung mga basurang nangangarap sa Pei Group, akala nila madali akong apihin. Kaya lalabas na sila. Kung ganon, magpanggap na lang akong mahina para lusubin sila. Isang bagsakan na lang, linisin ko silang lahat. Hindi ko alam kung anong transaksyon ang ginawa mo kay Pei Mingyuan. Sa ngayon, hirap na siyang iligtas ang sarili. Dahil ikaw ay kapatid ni Xingxing, bibigyan kita ng isang payo. Huwag kang magkaroon ng anumang pag-asa sa akin. Hindi kita pakakasalan, sigurado. Dahil sa kanya, akala mo ba napakababa kong tao? Kung ganyan ka kadesperado, magiging desperada rin ako. Gusto mo si Murong Sing? Eh di papatayin ko siya. Ano sa tingin mo dito? Medyo kulang siya kumpara kay Peiyan pero pwede na rin. Tara na. Kuya, ayoko pa rin mag-blind date. May gagawin ako, alis na ako. Huwag kang magmadali. Kung hindi ito, may iba pa naman akong mahahanap. Kuya, ikaw na muna ang mag-isip tungkol sa sarili mo. Kailan mo ba dadalhin dito ang magiging ate ko? Xingxing. Xingxing. Anong sinabi sa'yo ni Tito? Sabi ni Tito, tumanda na raw siya. Gusto na raw niyang tumira sa retirement home. Huwag mo kong lokohin. Kung talagang gusto niyang pumunta sa retirement home, siguradong may ginawa ka rin kung ano, di ba? Paano naman? Ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Tara na. Saan? Bisitahin natin si nanay. Sige. Nanay pala ni Peiyan yon. Mukhang tinanggap ni Ye Xiao ang bounty mission para kay Peiyan kaya siya sumaklolo. Kumusta po, tita? Sino ito? Nanay, siya si Xingxing. Sing-sing. Yung bata na sumaklolo sa'yo nun pero naagaw? Oo, ako nga po. Tita, tapos na po yung mga pangyayaring yon. O wag na po nating pag-usapan ang mga nakaraan. Sige. Wag na. Kung ganun, ngayong bumalik ka na, yung kasunduan ninyong magpakasal nung bata pa kayo. Tita, kami lang po ni Peiyan. Kami ay... Akala ng nanay ko pilay ako, kaya hindi ako makakapag-asawa. Tulungan mo akong magpanggap. Dagdagan ko ang bayad sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Tutulungan na lang kita. Tita, magkasintahan pa lang kami ni Peiyan. Yung tungkol sa kasal, hindi muna namin minamadali. Pero kanina, parang narinig ko kayong nag-uusap tungkol sa pagpapanggap. Huwag niyo akong lolokohin. Ma, mali ang narinig mo. Kung hindi ka naniniwala, panoorin mo. Lumagpas ka na. Kung uulitin mo pa yan, hindi na kita tutulungan. Wala nang susunod. Ikaw ang pinakamagaling na mercenary, si Night Owl. Tama. Anong kailangan mong gawin ko? Sige. Gusto kong dakipin mo ako. At gamitin ang pangalang pagdukot kay Murong Xing para humingi ng malaking ransom sa pamilya Murong.
Pagdating ng panahon, patayin si Murong Singh pagkatapos isayo ang malaking ransom at bibigyan pa kita ng karagdagang bayad. Walang problema. Pwede na ngayong gabi. Manang, kapag nalaman mong nadakip ako dahil sa'yo sa ugali mo, siguradong sasaklolo ka sa akin. Pero ngayon, kahit gaano ka kagaling, wala nang saysay yan. Dalawang oras na akong nakauwi, ni hindi man lang ako tiningnan. Sa paningin niya, mas mababa pa ako sa isang lollipop. Hoy! Sing-sing, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nandito ako kay Peiyan. Maayos naman. Pero may isang nag-angkin na kidnapper na taga-Yakshaw ang nagsabing ikaw ay dinukot nila at humihingi ng ransom. Sino ang walang takot na nagpapanggap bilang ako? Si Xuan, buong araw ngayon ay hindi makita. Kakatapos lang tumawag ng tatay mo sa kanya, hindi rin sinagot. Yung Yakshaw? Baka siya ang kumidnap sa kanya, Yakshaw? Sabi ni Andres, wala siyang ginagawang operasyon Noon pa nga, tinulungan ko pa siyang magligtas ng tao. Baka naman sinadya niyang kidnapin si Xuan para gantihan ako ng masama sa kabutihan. Nanay, huwag ka muna mag-alala. Sabihin mo sa akin ang address kung saan ibibigay ang ransom. Ang iba, huwag mo nang intindihin. Peiyan, lalabas muna ako. Hoy, Sing-sing. May dala pang baril, kung ganun maglaro tayo ng mas masaya. Flashbang at tear gas. Sana masarapan kayo. Sino ka? Lumabas ka kung matapang ka. Ganun lang. Xuan, anong ginagawa mo dito? Xuan. Ayos ka lang ba? Okay lang ako, walang ransom. Gusto mo pa magligtas? Gusto mo bang mamatay? Tara na, bilis. Tingnan ko. Sa leeg ni Night Owl, walang ganong kalaking taling. Peke siya. Ingat. Xuan. Dadalhin kita sa ospital. Dahil hindi kita mapapatay, mas mabuting subukan ko na lang. Baka may mapala pa ako. Ang tanga mo talaga. Kaya kong iwasan ang baril na iyon. Hindi mo kailangang harangan iyon para sa akin. Sa susunod, alagaan mo ang sarili mo, alam mo? Pero, ayokong isugal ang buhay ni ate sa pagtaya. Buti na lang ikaw at si Sing-sing, pareho kayong buhay. Grabe ang aming pag-aalala. Pero, hindi talaga inakala ni Mama na magpaplano ka para kay Sing-sing. Nakikita kong maganda ang samahan ninyong magkapatid. Nakaka-relax na si Mama. Xuan. Ngayon, isinakripisyo mo ang buhay mo para protektahan si Sing-sing. Si mama mo at ako, gusto naming bumawi sa iyo. Ikaw, mahigit 10 taon ka na sa pamilya mo, Rong. Balak kong isama ka sa family tree. Ang shares sa conglomerate bibigyan ka rin ng 10%. Ang mga shares ng consortium bibigyan ka rin ng 10%. Sa hinaharap, ikaw si Sing-sing at si Xiaoxi. Pare-pareho ang magiging trato sa inyo. Bukas ng umaga, ihahanda ng kumpanya ang kasunduan at dadalhin ko ito sa iyo. Magpahinga ka na lang ng maayos. Salamat, tatay. Salamat, kuya. Matagal ko nang gustong kilalanin ng pamilya. Hindi ko inakalang si ate ang magpapatupad nito para sa akin. Huwag kang malungkot. Mabuti ito. Sulit na sulit ang balang ito. Sino ang nag-utos sa iyong magpanggap na ako? Ikaw ang tunay na Night Owl. Ano? Kailangan bang gumamit ako ng puwersa para patunayan ito? Huwag. Sasabihin ko. Idolo kita. Kaya nga ako nagpanggap na ikaw. Sino naman? Ang nag-utos sa iyong kidnapin si Murong Xuan? Si
Siya mismo. Pinapagawa niya sa akin na magkunwaring nagkamali ng pagkakidnap at pagdating ni Murong Sing para magligtas. Patayin si Murong Sing. Oo. Siya mismo. Siya mismo. Hello, sino po ito? Ako si Night Owl. Nahuli ko na yung gumaya sa akin at nagkidnap kay Murong Xuan yung tao na yon. Gusto mo bang pumunta rito para makita? Nasaan ang address? Nandito lang sa abandonadong pabrika kanina. Pama, meron pa akong ibang aasikasuhin. Uuna na muna ako. Hoy, Singsing. Ngayong gabi na ito, saan ka pupunta? Malamang si Peiyan naman ang tumawag sa kanya. Ay, Narinig ko, nagkaroon ng mental illness si Pei Mingyuan, kaya dinala siya ni Pei Yan sa mental hospital. Ang mga tauhan niya, pinalayas din sa kumpanya ng Pei. Matagal nang naghintay si Pei Yan at ngayon, gumawa siya ng malaking palabas. Talagang matalinong tao siya. Baka maloko na naman si Singsing yan. Ngayong tinulungan ko si Sing Sing, kailangan kong samantalahin ang pagkakataon para ligawan siya. Tiningnan ko na para sa'yo yung nagpapatay. Ang ampon mong kapatid na si Murong Xuan. Xiao Xuan. Siya pala? Totoo ba ang sinabi niya? Aray. Ate, ang lakas mo. Ang sinabi ng idol ko, totoo yan. Nag-alok ng napakalaking halaga yung Murong Xuan na yon. Sino ang hindi matutukso? 2 beses na kitang tinulungan. Paano mo ako pagbibigyan? Talagang hindi ka lugi. Hindi pa nga ako naniningil sa'yo sa tinulong ko. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko manligaw ka sa akin. Sa'yo? Manligaw? Ano, ayaw? Kahapon lang, pinapigil mo pa akong umasa. Sabi mo, hindi ako katumbas kahit kalingkingan ng gusto niya. Ngayon, bigla mong sinabing gusto mo ako? Hindi kaya iniibig mo na ako manligaw sa'yo? Siyempre, iniibig kita. Kaano ba? Walang isip na pagmamahal. Wisit! May kaba ako. Ano ba to? Ma, dapat nasa ilalim na ako ng sasakyan ngayon. Akala ko hindi ko na makikita. Yung idol kong magkagusto sa isang tao. Kapag nalaman mo na ako si Rosa, baka pagsisihan mo to. At gusto mong ibaon ang sarili mong bibig. Sige, Bukas alas 7 ng gabi sa Shishan Villa number 9999, doon tayo magkita. sumang-ayon na lang siya ng ganun. Ate, ito ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Ingatan mo, mula ngayon, shareholder ka na rin ng consortium. Salamat kuya, pinuntahan mo pa ako para lang dalhin ito. Ang mga bagay ng aming pamilyang Murong, hindi ka karapat-dapat mag-angkin. Sing-sing, ano ba ang ginagawa mo? Muntik na akong maloko mo. Yung nangyari sa akin noon sa Chinese medicine, ikaw din ba ang may kasalanan noon? Ate, ano na naman ba ang nagawa kong mali? Jingsing, ano ba talaga ang nangyari? Nahuli na ang mga kidnapper. Sinabi niya kung sino ang utos sa kanya. Ikaw nga, ikaw ang direktor at artista. Lahat yon para lang patayin ako. Okay lang kahit hindi mo ako napapatay, pinrotektahan mo pa ako sa bala. Ginawa mo yon para lang magkaroon ako ng utang na loob sa'yo kapalit ng aking pagmamahal. Hindi ba? Buisit, paano siya nahuli? Parang nasa kamay ko na ang manok biglang lumipad. Sa mga nakaraang taon, ang pamilyang Murong ay hindi naman tayo naging madamot sa'yo. Saan ba talaga nakuha ang mga masasamang ideyang ito? Paulit-ulit mo pinagbabalak na patayin si Sing-Sing. Ganito ba kalaki ang galit mo sa kanya? Palagi kitang inisip na malalim mag-isip, pero may mabuting puso ka. Hindi ko inakalang ganito kakasama. Buti na lang at malakas ang katawan ni Xing-Xing. Kung hindi, ako ang unang hindi palalampasin sa'yo. Ate, nakikiusap ako, patawarin mo na ako. Ate, nagkamali ako. Oo,
Si Peiyan, yung tiyuhin niya, siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Inutusan niya akong patayin ka. Kapag natapos na, sabi niya, papakasalan niya ako. Sobrang gusto ko lang talagang mapangasawa si Peiyan. Ate, nagkamali ako. Mali ako. Ngayon pinapatawad kita. Bilang pasasalamat sa pag-aalaga mo sa mga magulang ko sa loob ng ilang dekada, kung may gagawin ka pang susunod, tutubusin ko ng buo ang lahat mula sa iyo. Salamat, ate. Salamat, ate. Kahit hindi na ito pinapansin ni Xingxing, hindi ibig sabihin ay papayag ang pamilyang Murong. Tama. Ang isang babaeng tulad mong ahas ang puso, hindi namin kayang alagaan sa pamilyang Murong. Mula ngayon, ikaw at ang pamilyang Murong ay wala ng koneksyon sa isa't isa. Wala ng koneksyon sa isa't isa. Sing-sing, umalis na tayo. Makinig kayo, kayong lahat, isang tao lang ang dapat mabuhay, ang sino mang manatili hanggang huli siya ang panalo. Ashwan, pagsamahan natin siyang patayin, pagkatapos pwede mo na akong patayin. Hindi, pabubuhayin kita. Bianca Santos. Bianca Santos. Ashwan, mabuhay ka. Bianca Santos. Ang kanyang anyo at ang babaeng iyon, napakapareho talaga. Sa pagtingin pa lang, nakakagusto ng pilipitin ang kanyang leeg. Parang may nakatingin sa akin. Ang tingin, ang lamig. Xingxing, ano yung nangyari? Wala. Umuwi na muna tayo. Gino, hinahanap ka ng ama. Sige. Narinig ko, si Pei Mingyuan ay dinala na ni Pei Yan sa mental hospital. Lahat sa pamilyang Pei ay nilinis niya. Si Pei Yan hindi dapat maliitin, habang hindi pa siya gaanong matatag, patayin na natin siya. Huwag mo siyang hayaang hadlangan ang daan ng pamilyang Quesada para sakupin ang pamilyang Pei. Naiintindihan ko, Lolo. Alam mo lang pero wala namang ginagawa. Ilang beses na kitang pinapunta ng tao para patayin siya pero nabigo pa rin. Ngayong pagkakataon, huwag ka nang magpabigo. Opo, noon hindi ko alam ang kakayahan ng babaeng bodyguard ni Pei Yan, kaya ako nagpakampante. Ngayon, siguradong hindi na. Nung bata ka, dahil sa pagiging anak sa labas, napalayo ka sa pamilya. Hindi ka nabiyayaan ng pamilyang Quesada. Pagkatapos mong bumalik, dahil sa paghawak mo sa illegal na negosyo ng pamilyang Pei, hindi ka makalantad. Alam ko na may hinanakit ka. Kapag napapatay mo na si Pei Yan, ihahayag ko na ikaw ang magiging susunod na tagapagmana ng pamilyang Quesada. Opo, ngayon ako mismo ang pupunta. Siguradong hindi kita bibiguin, Lolo. Mag-ingat ka. Ang pakiramdam na may nagmamatsyag sa'yo, nakakabahala talaga. Parang may masamang mangyayari. Nalantad kaya ang tunay kong pagkatao? Marami akong kaaway. Kung malalaman nila kung sino ako, delikado ang pamilya ko. Hoy Andres, Boss, may ipag-uutos ka ba? tipunin mo ang lahat ng hitman sa buong bansa. Bantayan ng palihim ang mga magulang ko at ang kapatid kong lalaki. Boss, nalantad ang pagkatao mo. Mag-ingat na lang tayo. Gawin muna natin ito. Sige, tatawagan ko sila kaagad. Maganda ang pag-a-adjust ng mga baguhan sa kumpanya. Maayos naman ang pag-usad ng mga proyekto. Pero yung mga proyekto ni Pei Mingyuan kasama ang pamilyang Quesada, yung mga yon palaging hinaharang ng pamilyang Quesada.
Masyadong walang ginagawa ang pamilyang Quesada. Ipag-utos mo. Wakasan ang lahat ng iligal na negosyo ng pamilyang Quesada. Lahat yan tanggalin. Kapag nawala ang suporta ng mga negosyong yan, tingnan natin kung gaano katagal sila magtatagal. Ope, yan. Nandito rin si Liam Torres. Paalagaan mo muna siya sa'yo. May aasikasuhin ako, aalis muna ako. Sing, pupunta ka para sa ating usapan, di ba? Boss Pay, ako po. Ikaw na ang bahala sa pamilyang Quesada. Huwag ka nang dito. Sige na. Hoy, Ikaw, anong ginagawa mo rito? syempre para mag-date tayo. May utang nga ako sa'yo. Pero iba, yun. Wala akong interes sa'yo, kaya wag mo na akong guluhin sa susunod. At umalis ka na. Baka hindi maganda ang kalabasan. Paano kung ayaw ko, papatayin mo ba ako? Subukan mo. Kahapon, walang isip na pag-ibig ang sinabi mo. Ngayon gusto mo na kong patayin. Ang sumpungin mo namang lalaki. Anong ginagawa mo? Ano? Gusto mo pa bang patayin ako? Bituin. Ikaw pala si Rosa. Binabawi ko ang sinabi ko kanina. Hindi ah. Hindi mo dapat alam. Ako ang babaeng ayaw na ayaw mo, tapos magwawala ka at magsisisi kung bakit ako nagustuhan. Sabi ko nga walang dahilan ng pag-ibig. Hindi mahalaga kung sino ka. Seryoso? Siyempre. Pero yung sinabi mong date, Niloloko lang kita. Pumunta lang ako para sabihin sa'yo, tinulungan mo ako sa bodega, at noong nakaraan ako naman ang sumagip sa'yo, parehas na tayo, wala nang utang na loob. Ano ang ginagawa mo? ano bang gusto mong gawin ko? Mag-ingat tayo sa distansya. Ngayon, mag-iingat na tayo sa distansya. Noon nagustuhan mo naman, di ba? At saka dito. Naalala mo na ba? Mga bes, ang galing mong mangakit. Sino bang makakatiis niyan? Bakit? Bakit ang lambing mo ngayon? Baka naman may gusto ka na sa akin? Ang aga-aga niya, di ka pa natutulog. Umalis na si Liam Torres. Sig! Samahan na lang kita sandali. Okay. Inaantok na ako, ididilat muna ako rito. Wago baby. Halika ate, alagaan na kita. Ngayon, nahuli na kita. Pambubugbog ba ito? Ang pectorals. Ang ABS. Hayaan mong alagaan ka ng ate. Hoy din, wag kang umiyak. Kung nasira ang damit mo, bibilhan kita ng bago. Dapat maging masunurin kang aso ng ate. Aso. Ang tipo ng lalaking gusto ko yung parang tuta, mabait at cute. Kapag medyo na-excite ako ng sobra, umiyak-iyak pa siya na nagsasabing, ate, pasensya na, mali ako. Ang cute-cute.
Ay, kahit gaano kagaling si Peiyan, hindi siya ganitong klaseng lalaki, 'di ba? Sing, bakit naiisip mo pa rin siya? Ano ba talaga ako para sa'yo? Nandito na ang ate Kwago. Sing, kung ako ang napanaginipan mo, sana. Baby Kuwago, nandito na si ate. Ate. Masaya ba? Oh, masaya. Ate, marami pa akong masasayang bagay. Gusto mo bang subukan? Gusto ko. Nanaginip ka. Nanaginip? Nako, bakit ako nanaginip ng ganito? At kasama pa si Yak Xiao. Ganito ba kalakas ang tama ng isang halik? May mga mamamatay tao sa paligid. Mga tauhan ng pamilyang Quesada. Ganitong malamig na tingin na parang ahas na naman. Magaling kang magtago ng tunay mong kakayahan. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Siya pala. Si Xavier Quesada nga. Siya ang bumubuhay sa pamilyang Quesada. Sa lahat ng ilegal na negosyo ng pamilya, patayin siya. Mawawalan na ng pag-asang makabangon muli ang pamilyang Quesada. Pagkatapos, hindi ko na kailangan pang magpanggap na paralitiko para manghuli. Ang tagal nating hindi nagkita, Rosa. Tagal na nating hindi nagkita, Rosa. Ikaw pala? Nakalimutan mo na ba? Noon sa Colosseum, ikaw mismo ang pumatay sa akin. Hindi ba't patay ka na? Papapanagutin kita para kay Bianca Santos. May galit siya kay Sing Sing. At nakilala pa niya ang tunay na pagkatao ni Sing Sing. Hindi ko siya pababayaang mabuhay. Nakilala niya ako. Hindi ko siya pababayaang makaalis ng buhay. Nabaril sa puso pero nakakatakbo pa rin. Baka nasa kanan ng puso niya. Boss, may mamamatay tao. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Boss, ang paa mo. Natakot lang ako bigla, gumaling na ang paa ko. Noon sa arena, lahat tayo'y walang magawa. Para lang mabuhay, bakit mo pa ako kailangang kapuotan ngayon? Ano naman kung papatayin mo ako? Hindi titigil ang paghihiganti ko sa iyo. Ang tunay mong pagkatao ipinahayag ko na sa dark web. Ngayon, ang mga kaaway mo ay malamang papunta na sa pamilya Murong para maningil ng utang. Hahaha. Subukan mong galawin ang pamilya ko. Maniwala ka ba na papatayin kita ngayon din? Hindi mo ako mapapatay. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang sumira sa lahat ng ito. Hindi kita mapapatay. Dahil nasa kanan ng puso mo. Kung alam mo na palang lahat, mamatay na tayong lahat. Kung alam mo na lahat, mamatay tayong magkasama. Hoy Andres. Naipon na ba ang mga mamamatay tao? Kumpleto na, naghihintay na lang. Tiyak, kailangang maprotektahan ng mabuti ang pamilya ko. Opo.
Boss Pay, patay na ang tao. Narinig ko dahil sa illegal na negosyo nahuli ang matandang Quesada na galit hanggang na ICU. Ipadala mo ang bangkay niya doon para lalong mahirapan ang pamilyang Quesada. Oo nga pala, muntik nang mabuko ang pagkakakilanlan ni Sing Sing. Patayuin mo ang lahat ng tauhan mo. Handa silang tumulong sa kanya anumang oras. Opo. Tara na. Lolo, Kumusta na ang plano para patayin si Peyan? si Ginoong Tatlo. Siya, dating punong pamilya. Natatakot po ako baka hindi kayanin ng katawan ninyo. Sabihin mo, anong nangyari sa kanya? Patay na po siya. Ano ang sinabi mo? Anong nangyari sa kanya? Si Ginoong Tatlo, patay na po siya. Ang bangkay, itinapon lang sa harap ng pintuan ng pamilyang Quesada. Lolo. Lolo! Nawala na ang mga illegal na negosyo. Nawala na rin si Fox One. Tapos na ang pamilyang Quesada. Lolo. Doktor. Sino kayo? Anong gusto ninyo? Mga taga-utang ni Murong Sing kami. Hinahanap ka namin para singilin ka. Sugot. Anak! Hindi ligtas dito ang tatlo ninyo. Sumama kayo sa amin. Ikaw ang kapatid na babae ni Murong Sing, si Murong Xuan. Pinatay niya ang kapatid kong babae. Gusto ko ring iparanas sa kanya. Ang pakiramdam ng mawalan ng kapatid na babae, hindi. Dahil sa pagpatay ko sa kanya, pinatalsik na ako ng pamilya Murong. Wala na akong kinalaman sa kanya ngayon. Sa tingin mo maniniwala ako sa kasinungalingan mo? Hindi ba pwedeng mabuhay ng maayos? Gusto ninyong isa-isa kayong mamatay? Hoy, Boss, nailigtas namin ang mga magulang mo at kuya mo. Nailigtas namin silang lahat. Naghihintay sila sa iyo sa bahay ngayon. sige, alam ko na, babalik ako agad. Kung ganito ang itsura ko pag uwi, baka matakot sila sa akin. Magpalit muna ako ng damit. Sino ba talaga kayo? Bakit nyo kami iniligtas at bakit kayo nandito nagbabantay sa amin? Hindi kami masasamang tao. Tungkol naman sa iba pang bagay, kapag dumating na ang aming boss, siya na ang magpapaliwanag sa inyo. Sino ang boss ninyo? Ang pamilya namin, ano bang kasalanan namin sa kanya? Anong galit? Sing-sing! Boss. Nako boss, namimiss na kita. Tumahimik ka, ang babae mo. King Sing, mga tao mo sila. Sing-sing, hindi ba't nagtatrabaho ka sa border? Paano ka nagkaroon ng ganito karaming tauhan? Oo nga, ano ba talaga ang nangyayari? Nanay, tatay, kuya, sa totoo lang, ako ay ang leader ng isang grupo ng mga mamamatay tao. Natatakot akong magdala ng panganib sa inyo, kaya itinago ko ang tunay kong pagkatao. Kaslang kagabi nalantad ang tunay kong pagkatao. Kaya kayo ay pinagtangkaang patayin ng mga kaaway ko. Pero ang lahat ng ito kaya kong ayusin. Sing-sing. Hindi ko akalain na sa labas ang buhay mo pala ay nakatira sa panganib, parang nasa talim ng kutsilyo. Anak, hindi kita sinisisi. Nag-aalala lang ako sa iyo. Oo nga, Sing-sing, ang dami mong kaaway sa labas. Nitong mga nakaraang taon, talagang mapanganib ang buhay mo, ano? Paano mo balak solusyonan ito? Kailangan mo ba ng tulong ko?
Balak kong dakpin silang lahat para tapos na ang problema. Kailangan nyo lang magstay sa bahay ng ilang araw, okay na yon. Sing-sing. Pwede rin kitang tulungan. Paano gumaling ang binti mo? Kahapon nang hinabol kita, bigla na lang gumaling. Himala talaga sa medisina yan. Mukhang nakiswerte ka sa kapalaran ni Xingxing. Natalo si Pei Mingyuan. Gumaling na rin ang binti niya. Kung talagang gusto siya ni Xingxing, ang kasal na ito ay parang pwede naman. Ang mga kinakaharap ni Xingxing ay mga tunay na masasamang tao. Anong maitutulong mo? Sing-sing, pwede tayong magsama. Tama ang kuya ko. Ikaw, mahina ang pangangatawan, kakagaling lang ng binti mo. Sige na, umuwi ka muna sa bahay nyo at magpahinga ha. Ang totoo, gusto ko sana. Sige, alam ko na. Naiintindihan ko ang intensyon mo. Umuwi ka muna at magpahinga ng maayos. Sige, uwi muna ako. Sige, alis ka na. Umuwi ka na, umuwi ka na, umuwi ka na, umuwi ka na. Naiparating na ba ang mensahe? Opo, hintayin nyo na lang po rito. Ang balita tungkol sa huling laban sa lahat ng kaaway ay naipost na sa dark web. Naniniwala ako na may lalabas na agad. Ang mga nasa ibaba ay mga matitigas na kalaban. Umuwi ka muna sa pamilya mo, Rong. Boss, kayo lang ang haharap. Siyempre, hindi ko naman pababayaan na mamatay ng walang kabuluhan ng aking mga kapatid. Pero, Walang pero. Ako ay isang tao na galing sa gitna ng dagat ng dugo at bangkay. Kung mamatay man ako, yun ang kapalaran ko. Pero kung kayo ang mamatay, paano naman ang aking pamilya? boss, dapat mabuhay kayo at makabalik. Kung hindi, kahit mawala pa ang buhay ko, si Andres, ipaghihiganti ko pa rin kayo. Boss, pero Umalis ka na. Rosa, nagpakita ka rin. Magbabayad ka sa buhay ng aking ama-amahan. Nagnanakaw siya ng tao, karapat dapat siyang mamatay. Ang buhay niya ay akin. Ang pakiramdam na may nagtatanggol sa'yo ang gaan sa puso. Sing-sing? Sing-sing. Yung tono ng boses na ito parang pamilyar. Kumusta ka na? Peyan. Pei yan. Ikaw ba? Yeah. Yes, Xiao. Ako yon. Dinakip ni Pei Mingyuan ang nanay ko, kaya napilitan akong magpanggap na lumpo at mahina. Xingxing, hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo. Ang galing mo talagang magpanggap. Noon, pinatakbo mo ako sa harap mo para ipagtanggol ka. Pagsuot mo ng maskara, wala ka ng pakundangan. Tapos sa akin, ganun ka pa. ikaw, Masamang tao. Xingxing, nasugatan ka. Pumunta muna tayo sa ospital. Pag gumaling ka na, kahit anong gawin mo sa akin, okay lang. Tara na. Ikaw, boss, yung paglusob mo kahapon sa training ground, kumalat na sa dark web. At naglabas din ng pahayag si Ye Xiao na sumusuporta sa pamilya Murong. Natatakot na ang lahat sa dark web. Ngayon, wala nang may bayag na mga has lumaban sa pamilya Murong. Pei yan, sinungaling. Nagmamaganda ka pa.
Sige, mag-iwan ng ilang magagaling para magbantay sa pamilya Murong. Yung iba, pwede nang alisin. At saka, maghanda ka ng isang gown para sa akin. Gagamitin ko bukas sa auction. Sige, asikasuhin ko na. Ayan, halos mamatay na rin ako noon. Ang gusto ko lang ngayon ay mag-asawa ka at magkaanak. Para kung sakaling mawala ako, hindi ka naman mag-isa. Huwag ka nang magsabi ng mga ganyang nakakalungkot, okay? Tungkol naman sa pag-aasawa, ngayon si Xing Xing ay hindi pa ako gusto. Anak, basta wala pa siyang boyfriend, may pag-asa ka pa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naniniwala ako sa'yo. May iba pa sa puso ni Xing Xing at galit pa siya sa akin. Mukhang ang pagligaw ko kay Xing Xing ay mahaba pa ang lalakbayin ko. Tita, Xing Xing, dumating ka na. Tita, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Anak, napakabait at napakaresponsable mo talaga. Ang babaeng katulad mo ay hindi ko na makikita kahit saan. Tingnan mo ang anak kong si Ayan, matanda na rin at gustong-gusto ka na maging asawa at papasukin sa pamilya namin. Baka kailangan pag-usapan ng dalawang pamilya at gawin na agad. Tita, Pero, may nagsabi na hindi man lang ako makakapantay sa kanyang gusto. Tita, magpahinga muna kayo ng maayos. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Ah, sige. Noon, nang manligaw sa akin ang tatay mo, hindi siya kagaya mo na nag-aatubili. Anong mama? Sige na, habulin mo na ang magiging asawa ko. Ginang Shen, isa ito sa mga binili mo sa halagang 30 milyon. Song Dynasty Ruware Celadon Glazed Teacup. Salamat. Kahit na si Murong Xuan ay isang manloloko, pero mahilig ang tatay ko sa mga porselana. Sa bagay na yon, hindi siya nagsinungaling. Bukas na ang kaarawan ng tatay ko. Itong teacup na ito, sakto ibibigay ko sa kanya. Ikaw, bakit ka nandito? pumunta ako para makita ang taong gusto ko. Gusto ko pa ng isa. Ano pa ang gusto mo? Gusto ko ng katayuan. Ikaw, Noon, ikaw ang unang humalik. pinagsamantalahan mo ako tapos gusto mo pa ng katayuan? Nung una, tumanggi ako. Pero ikaw patuloy kang nanggulo. Sing-sing. Unang beses ko yon ah. Sino ba ang hindi first time? Wala ka namang nalugi. Ang lalaki may kalinisan din. Wala akong pakialam. Basta panagutan mo ako. Kahit na hindi siya naging mabuti pagkatapos, pero sa bagay na ito, Totoo namang ako ang may pagkukulang sa simula. ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo? Kalimutan mo siya. Pakasalan mo ako. Kalimutan ko sino. Yung minamahal mong tila asong sunod-sunuran. Kalimutan mo siya. Mas sunod-sunuran pa ako sa kanya. Paano kung hindi ko siya makalimutan? Sing-sing. Nakikiusap ako, kalimutan mo na siya, pwede ba? Peyan. Ganun ba ako kagusto mo? Hindi gusto. Pag-ibig. Simula nung bata pa tayo, hanggang ngayon, pag-ibig na lalong tumitibay. Paano kung ikaw pala ang minamahal ko? Sing-sing. Tara na, Saan ka pupunta? kumuha ng marriage license. Kakakumbinsi ko lang, dinala mo na agad ako para magpakasal.
Hindi pa nga nagkikita ang mga magulang natin. Parang biglaan masyado, di ba? Kung maghihintay pa, baka magbago pa ang isip mo. Mukha ba akong sinungaling? Oo. Tara. Ikaw, ano ba yan? Anong ginagawa mo? Mag-asawa na tayo. Ano pang ikinakahiya mo? Parang kasi sanay na akong matulog mag-isa. Ako, hindi ako makatulog. Kapag nasanay ka na, makakatulog ka rin. Peyan. Naipit mo ang buhok ko. Ikaw, yung naiipit mo yung akin. Kasal na tayo, wala tayong dapat ikatakot. Kung ganun ang pag-iisip mo, tama ka naman. Kung gayon, hayaan mo ang ate. Naalagaan ka ng mabuti.